Andito na mga kametal, ipupurma na namin itong aming Raptor. So yan, sinitin na namin at amin na itong ipupurma. Maliit lang naman ito na roof truss mga kametal, pero sa paggawa ng bahay ay parehas lang yung kanyang setup sa calculation at sa kanyang paggawa ng Raptor. So yan, doon pala sa mga nagtatanong mga kametal, dito sa kanyang pagkuha ng angle dito, yan, at saka doon, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kasi mayroon nag-comment sa akin na mali yung aking computation. So nakita nyo naman doon sa ating part 2, yung ating calculation ay tugma naman dito sa angle na aking kinat dito. So although tama naman yung mga comment nila, baliktad yung aking pag-calculate, pero dito sa pagkuha ng ating miter cut dito, tugma yung aking miter cut dito at saka doon. Kaya ko binaliktad yon mga kametal, kasi kahit susundin natin yung tamang calculation, ito ay 26.56 angle dito, kahit ilagay man natin yun doon, ito yung kanyang 26 degree angle. So naka plumb cut siya, yan, plumb cut yan, 26 degree angle dito at 26 degree angle din dito. Yan, dito naman sa 63.44 degree, kasi dito ko kinuha yung degree niya. Yan, kasi itong degree na ito yung kinuha ko, kaya 63.44 yan, degree na yan. Yan, at dito naman yung ating 26.56 na angle. Okay, so itong ating rise dito, simula rito hanggang dito is 30 cm yan. So simula naman dito hanggang dito is 60 cm. Okay, so mga kametal, mamaya ipaliwanag ko sa inyo yung mga katanungan ng ating mga manonood. Papakita ko muna sa inyo yung pagpupurma natin ito. Okay?
ito na yung ating ginawang roof trusses mga kametal. Doon sa part 1, kinalculate ko yung ating kung paano ito kinalculate yung ating mga rafter. So yan, nagawa na namin yan, 4 na piraso na yan. So yan. So 2 araw lang namin ito ginawa mga kametal. Kasi mabilis ito kasi gumawa na ako ng template. So yan yung isang tips na binigay ko sa inyo para mapabilis yung inyong trabaho. So mas maganda na alam natin yung calculation kung gagawa tayo ng ganitong roof trusses, or kahit naman sa mga 4 agwas na roof trusses ay pwede rin yung gagawa ng template para mapabilis yung inyong trabaho. So sa paggawa kasi ng template mga kametal, so ayan, yung ating rafter ay isa lang yung kanyang degree dyan. Yung sa kinalculate natin na itong degree na ito, so yan is 26.56 yan. So pagdating naman dito, naka-plumb cut siya para sa ating subfascia or sanipa natin, 26.56 din yan para straight din yung pagkabitan ng ating mga fascia board. Okay, so dito sa ating rafter ay 2 lang yung rafter natin, isa dito at isa naman doon sa gilid niya. So gilid-gilid isa lang. So kung gagawa naman kayo mga kametal ng malaking bahay na ang inyong gawa ng roof trusses, so pwede kayong magdagdag ng mga rafter. So dito naman ay maliit lang yung ginawa kong rafter, yung bubong. So dalawa lang yung rafter kung yung ginawa ko. So yan, maliit lang naman ito mga kametal. So kung sa malaki naman, pwede kayong maglagay dyan ng 4 na rafter. So depende sa laki ng inyong bahay na inyong gagawa ng roof trusses mga kametal. So dito naman sa ating purlins, so ito na yung nagbibigay support sa ating mga rafter. At dito na rin natin ilalatag yung ating mga sheeting, yung ating mga roof, or kung anong klaseng mga roof yung inyong ilalagay dyan. Dito naman sa ating spacing, dito sa ating mga purlins, kadalasan yung mga spacing nun is mga around 60 to 70 cm. So yan yung kadalasan ng mga spacing sa purlins. Dito sa ating rafter, depende siguro sa laki ng kanyang space din. So sa paggawa naman ng ating mga roofing mga kametal, gaya nito na steel trusses, kung kayo pong ang kumukontrata ng isang bahay, tatanungin nyo na yung may-ari kung anong klaseng roof yung kanyang ipapagawa, anong style ng mga roofing nya, 4 agwas ba or ganitong klaseng roof, gable roof, para maka-prepare na kayo sa inyong mga pagkakabitan ng inyong mga rafter. Gaya niyan, alam nyo na yung mga spacing kung saan kayo maglalagay ng mga dowel. Yan, kasi pagka ganitong steel truss, doon nyo na ipapatong doon sa mga beam ng ating corner ng mga bahay natin, at itatay round na lang yun yan, at tapos wiwildingin na lang yan. Ibibend nyo yung mga rebar dyan, kung anong klaseng kung anong laki yung mga rebar na inaabang nyo para sa inyong mga rafter. So dapat itanong nyo sa may-ari kung 4 agwas naman yung ipapagawa niya, so kailangan meron din kayong nakaabang na dowel doon sa ating corner na column. So ganyan yon mga kametal. So dito naman sa ating pag-calculate nito mga kametal, ipapaliwanag ko sa inyo ulit ngayon kung paano natin kinalculate yan, kung bakit baliktad yung aking pag-calculate nito sa pagkuha ng kanyang degree dito. So i-recap ko ngayon yan mga kametal para maintindihan ninyo yung ating kung paano ko ginawa yung pagkuha ng kanyang degree dito. Okay, so yun lang mga kametal, at i-recap ko saglit yung ating computation.
So ayan mga kametal, no, i-recap ko lang yung ating calculation na ginawa doon sa ating part 1 at doon sa ating part 2 kasi mayroon nalilito na isa sa mga viewers natin or yung ibang viewers nalilito sa ating computation. Kasi mayroon akong ginawa nitong tutorial mga kametal sa trigonometric function. So kung hindi nyo pa napanood ay pwede nyo panoorin yon kasi Tagalog version naman yon. So ganito yon mga kametal. Yung ating given dito is 60 cm total run ng ating Raptor kasi 120 ito mga kametal para makuha natin itong ating degree dito. So hinati ko ito mga kametal kaya naging 60 dito at 60 din dito sa kabila. So yan. So meron na tayong given sa kanyang rise mga kametal 30. So kung nasundan niyo yung ating part 1, ito yon ang aking ginawa at saka sa ating part 2. Okay, so ngayon ang ginawa ko mga kametal para makuha ko yung degree dito, yung 30 at saka 60 tan negative 1, 30 divide 60. So 30 divide 60 para makuha ko yung miter cut dito. So dapat sana mga kametal 60 tan negative 1, 60 divide 30. So yun yung tama mga kametal. So yung mga nakapanood sa video na yon, tama po kayo sir. Wala pong mali sa inyo doon. Ang problema lang ay hindi ko na-explain lang masyado sa inyo yung aking ibig kong sabihin. Okay, so ngayon i-explain ko sa inyo ng maayos. So ito yung una kong ginawa doon. So shift tan 30 over 60. Okay, so naging 26.56. Yan yung ginawa kong degree dito. Yan 26.56. Okay? So doon naman sa baba, yung kinuha kong degree, dito ko nilagay yung 63.44. Ipagpalagay na natin mga kametal na dito natin ilagay yung 26.56 dito sa baba. Kasi yon naman po ang talagang tama naman talaga yon. Yan, 26.56 dito. Dito naman ay 63.44. So yan. So ngayon mga kametal, paano natin ima-miter yan para makuha natin yung 63.44 para makuha natin yung degree dito, yung kanyang angle dito. So kukwentahin natin yan ngayon mga kametal. Yung isang horizontal line natin mga kametal is 180 degree yan. Yan, 180 degree. So ngayon, kung 63.44 dito, 63.44 din dito sa kabila. Kasi parehas yung degree nila dyan. Okay, kwentahin natin yan mga kametal. 63.44 i-times 2 natin yan mga kametal kasi dalawang degree yan para makuha natin yung degree nya dito. Okay, so times 2 126.88. okay, so yan na yung degree nya dito mga kametal. So yan. Okay, so hindi tayo pwede mag-miter ng 63.44 dyan mga kametal. Kasi kalalabasan yan mga kametal, pag i-miter natin itong 63.44, acute angle yan mga kametal. Ito ay obtuse angle yan, over 90 degree. Okay, so paano natin i-convert yan para makuha natin itong ating degree dito na 126.88. Which is ito naman talaga yung tama mga kametal. So shout out doon sa mga nakapuna, no. So maraming salamat sa inyo dahil doon sa mga comments nyo ay ginawa kong paraan para ma-clarify ko itong klaro sa inyo. Okay, ganito yan mga kametal. 126.88.
Yan. Ito na yung degree natin dito mga kametal, no? Yan, yung degree natin dito. So ngayon, yung 126.88 mga kametal, i-minus natin yan sa 180. Yang isang horizontal line natin, 180 degree. So, minus natin 180 minus 126.88. So 53.12 yan mga kametal. Itong degree na ito. Na i-convert natin sa obtuse angle. Okay? Para makuha natin yung miter dito mga kametal, yung isang side na yan. So may ginawa ko dito. So ito yung mga kametal. Yan. Para makuha natin yung miter niyan mga kametal, itong 53.12, i-divide 2 natin yan. Divide 2. So kaya nagiging 26.56. Yung nilagay kong direct dito na, dinirect ko na yung 26.56. So yun lang ang kamalian ko, hindi ko na-explain. So pasensya na po sa inyo. Ito na yung ating miter degree dito mga kametal. Yan, para makuha natin yung degree niya na 126.88. Okay? So itong 63, dito ko siya nilagay mga kametal kasi palagay natin ang kanya na yan mga kametal. Itong degree na ito mga kametal, yung kinuha ko. Kasi yon 26.56, yung 90 degree, i-minus lang natin doon sa 26.56. Kaya naging 63.44 yung degree doon. Okay? So meron akong tinating na ito yung 63.44 na degree. Ito yung nilagay ko dito. Yan. So yan yung 63 mga kametal. So yung degree na yan. So ganito yung mga kametal. Pagka dito tayo nag-cut ng 63.44, ang kalalabasan yan mga kametal, acute angle. Acute angle yan mga kametal. So tingnan nyo. Kung ganyan yan mga kametal, dalawang 63.63 ay magiging ganyan siya mga kametal. So yan. Ganyan yung kalalabasan niya pag mag-cutting tayo ng 63.44. Okay? Yan. Kaya yung 126, yung 180 minus ko sa 126 para makuha natin yung angle niya na obtuse angle. Kaya naging 26.56 yung degree natin dito. Yung sa miter cut yan mga kametal. Yan. So sana malinaw sa inyo mga kametal. Doon sa nagtatanong, maraming salamat sa inyo no, sa inyong mga komento. Kasi dahil dyan ay napaisip ako na hindi ko na explain ng maayos yung aking explanation doon sa part 1 at saka doon sa part 2. Okay? So sa paggawa ng Raptor mga kametal, kahit sundin nyo yung tamang computation. Yan, yung tamang computation natin. Tan 60 para makuha natin yung degree dito. Tan negative 160 over 30. Ito yung tamang answer natin. Pero baliktarin nyo lang yung kapital. Yung 26 ilagay nyo dito kasi yan na yung miter niya dito. Baliktarin nyo lang. At saka dito, kung ano yung miter niya dito, ganon din doon sa last niya mga kametal para sa kanyang subfascia dito. Yung kanyang sanipa. So ganyan lang yan mga kametal. Pagka gumawa ka nung yung parehas sa ginawa ko, yung dito yung kukuhanin yung angle, yung 26 na nilagay nyo doon, yung 90 degree, i-minus nyo lang sa 26. Kasi 90 degree naman yan. Yan. So yung 26, 90 minus 26,
ang answer nun, yun yung degree dito. Okay? So yan yung 63.44 mga kametal. So yan. So yan yung ginawa kong Raptor. So I hope malinaw sa inyo mga kametal. Pasensya na kung medyo nalito kayo sa una kong explanation. So ngayon na-explain ko na sa inyo ng ayos. Doon naman sa nagko-comment ay tama po kayo sir. Walang problema doon sa computation nyo. Tama po kayo. Ako lang po ang medyo may mali doon sa video ko na yon kasi hindi ko na-explain ng maayos. So pasensya na sa inyo mga kametal. So yun lang mga kametal, yung ating paggawa ng ating roof truss, yung ating pag-calculate ng ating roof trusses. So kung ikaw ay nagbabalak na gumawa ng iyong bahay at wala kang masyadong budget para sa gumagawa nito, so pwedeng ikaw na lang ang gumawa kametal. So napakasimple lang, kailangan mo lang sundan yung mga calculation natin. So napakadali lang mga kametal at kung ikaw ang gagawa at ay siguradong makakatipid ka sa paggawa nito kasi sa pagpagawa ng roof trusses mga kametal ay hindi po biro ang gastos, kaya kailangan meron tayong knowledge kung paano ito gawin. Okay, so I hope mga kametal meron kayong nakuhang idea sa video na ito, at kung sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang itong video na ito, tanging hiling ko lang mga kametal, i-like nyo lang at i-share nyo na rin para makatulong naman sa iba. So bago tayo magtatapos mga kametal, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ay i-subscribe nyo na yan at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na upload. So meron tayong maraming mga videos na gagawin mga kametal. So dahil nga mayroon tayong trabaho din, so every week maka-upload tayo ng dalawa or isa about sa fabrication. So yun lang mga kametal. So maraming salamat sa iyong pagpanood at mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So bye bye.